May sahod ka ba kung absent ka sa trabaho? Kung isa kang factory worker, construction worker, o call center agent, simple lang ang panuntunan. No work, no pay. Ang prinsipyo nito ay nakaugat sa Labor Code para sa private sector. Ipinatutupad din ito ng Civil Service Commission para sa mga kawani ng gobyerno, mula sa utility worker hanggang sa mga division head kapag absent at ubos na ang leave credits. Bawas ang sweldo kapag umabsent at hindi nagtrabaho. Pero paano ang mga nasa itaas? Tulad halimbawa ng mga senador. Sakop pa rin ba sila ng batas na ito? O sadyang may bayad pa rin sila kahit hindi magpakita sa trabaho? May 4, balik session ang Senado. Complete attendance na sana ang mga senador, maliban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya muling umingay ang issue ng no work, no pay sa Senado, kaugnay ng usapin ng attendance. Ayon sa attendance records ng Senado, mula July 28, 2025 hanggang March 18, 2026, para sa 20th Congress, sa 24 na nakaupong senador, nangunguna si Senator De La Rosa sa mga pinakamaraming absences. I don't believe. Base sa records, lumiban siya sa 31 out of 58 session days. Mula Nobyembre 11 noong nakaraang taon, hindi na dumalo sa session at activity sa Senado ang senador, matapos lumabas ang balita na di umano'y warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng pagtukoy sa kanya bilang co-perpetrator sa kasong Crime Against Humanity na isinampa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumisita kami sa tanggapan ni Senator De La Rosa sa Senado. Kwarto ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayong araw, titignan natin kung pumasok ba siya sa trabaho o susubukan natin kunan ng pahayag kung sino man ang nandito sa kanyang kwarto. No comment sa ngayon ang kanyang opisina. Wala man ang senador, patuloy naman daw sa trabaho ang opisina niya. Providing for and for other purposes by Senator De La Rosa. May 6, dalawang panukalang batas na siya ang may akda ang binasa sa plenaryo, ang National Police Clearance System Act at ang Counter Foreign Interference Act. Chair, here's none of the journals approved. Balik tayo sa listahan ng attendance. Base pa rin sa records, pumangalawa sa may pinakamaraming pagliban si Senator Camille Villar na may 16 absences. Pero paglilinaw ng tanggapan ng senadora, naka-maternity leave siya mula October 2025 hanggang January 2026. Katunayan, nagtrabaho pa raw siya habang nasa official leave. Sa pagbabalik sesyon sa Senado, pumasok na uli ang senadora. Sa listahan, pangatlo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 14 absences. Sinubukan namin kunin ang panig ng senador pero ayon sa kampo niya, hindi sila magbibigay ng pahayag. Para maging patas, silipin natin ang buong listahan ng attendance sa 20th Congress ng lahat ng mga senador. Ito naman ang bilang ng liban ng ibang senador. At ang mga senador na nakapagtala ng perfect attendance. Ayon sa Rules of the Senate, sa bawat pagsisimula ng session, ang unang ginagawa ay ang pagtukoy kung may quorum. Ibig sabihin, sa 24 senators, dapat higit kalahati o 13 ang present para magsimula ng session. Tinatawag isa-isa ang mga pangalan ng bawat senador o roll call. Roll call of members. Honorable Senator Aquino. Senator Hontiveros. Senator Lacson. Minamarkahan na present ang senador na pisikal na nasa loob ng session hall nang tawagin ang pangalan. Inililista naman ang pangalan na nasa official business o mission na pinayagan ng Senate President. At absent kung wala sa session hall at hindi naka-official business. Dito nagkakatalo, habang ang mga maliliit na kawani ng gobyerno ay otomatikong bawas ang sahod kung lumiban at hindi nagtrabaho, lumalabas na walang batas o tuntunin na nagpapatupad ng no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Mayroon ding legislative independence ang Senado. May sarili silang mandato para disiplinahin ang kanilang miyembro sa pamamagitan ng Committee on Ethics and Privileges. Ayon sa Department of Budget and Management, ang mga senador na nahalal noong 2022 ay may kabuuang sweldo na 283,782 pesos. Samantalang, ang mga naupo naman sa pwesto noong 2025 ay may 300,961 monthly salary. Pero hindi lang yan ang kabuuan. Mayroon ding nakatalang budget para sa mga gastusin ng opisina nila tulad ng extraordinary and miscellaneous expenses, local and foreign travel nila at ng kanilang staff, mga meeting at conference, consultancy fees, supplies and materials, rentals,
at iba pa. And makikita mo yung range ng allocation ng budget per office, umaabot ng 90 million to 100 plus million per office. Noong February 2026, naghain ang Huwag Kang Kukurap movement ng ethics complaint laban kay Senator De La Rosa. Sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees of the Government, public officials shall always uphold the public interest over personal interest. Katunayan, si Senator Bato ay dating chair ng ilang committees na hindi na niya nagagawa yung kanyang trabaho dahil nga hindi siya nagpapakita. Kailangan ilipat ang chairmanship ng mga committees na ito sa ibang senador dahil hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Sa ngayon, inalis na rin ang mga committee membership ng senador. Base kasi sa rules ng Senado, ang absences o pagliban sa 5 sunod-sunod na committee meeting nang walang paliwanag ay maaaring ituring na pagbitiw sa pagiging miyembro ng naturang komite. Yung absenteeism na ginagawa ni De La Rosa at yung inability niya to deliver and commit to public interest, yan po ay mai-implement o ma-operationalize sa pamamagitan ng pagkakaroon ng rules ng Senado. Pero hindi naman po ibig sabihin na dahil wala na sa rules ay hindi nagagalaw yung ating Senado. Don't know how to get in touch with him, no? Kaya lang, meron namang parating na mukhang na pinag-uusapan na nila ng kanyang tao. Hopefully, magkaroon na ng positive development by next week. Sa Kamara, may panukalang batas ng nakahain kaugnay ng pagpapatupad ng no work no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Ang mungkahi ay simple lang. Strict monitoring, daily attendance ang magiging basihan ng sweldo. No show, no dough kung ang pagliban ay hindi dahil sa sakit na sinertipika ng lisensyadong doktor, official representation duties na pinayagan ng liderato ng Kamara, official travel o mission na pinayagan ng Speaker at inaprubahang leave of absence. Transparency, dapat i-publish online ang attendance para makita ng publiko. Ang argumentong ito ay malinaw. Public office is a public trust. Kung hindi ka sisipot para sa bayan, hindi ka dapat binabayaran ng bayan. Pero ang malaking hamon, lulusot ba ito kung nasa kamay din ng mga mambabatas ang pagpasa sa panukalang ito? Inihalal natin ang mga senador para maging boses natin. Pero ang bakanting upuan, hindi makikipagdebate tungkol sa mahal na bilihin. Hindi rin ito makakaboto para sa budget ng bayan. Ang bakanting upuan, walang maitutulong sa kumakalam na sikmura ng mahihirap. Ang mungkahing no work, no pay para sa mga senador ay hindi lang usapin ng pera. Tungkol ito sa pananagutan. Isang paalala na sila ay empleyado ng sambayan ng Pilipino. Ako si Gail Canyoneo Paris. Just Facts.